Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. Palagpakan natin si Lord ng malakas, na. Harapin ang katabi. Sabihin nyo, mukha po kayong may topak. Alam nyo ba na may pelikula ngayon na ang title ay Topak? Yes or no? Hindi nyo alam, no? Dumaan kasi sa kahapon yung Film Festival float doon sa area namin, sa Tayuman. And then, nanood ako, no? Tapos, nung dumaan yung float ng Topak, may sumisigaw, sabi, lahat tayo may topak! Lahat ng may topak sumigaw. Nagsigawan yung mga tao, no? Ulitin nyo, harapin ang katabi. Sabihin mo, mukha talaga kayong may topak. Sabihin nyo, sino ang naniniwala na lahat tayo ay may topak? Pumalakpak ng malakas. Ay, huwag kayong mandamay, kayo lang yun. No, huwag niyo akong idamay, no? Alam niyo, may pag-aaral diyan. Sino daw ang madalas na tupakin? Babae o lalaki? No? Sandali lang. Masyado kayo mag-react. No? Pagkatapos, yung second level of research, sinabi doon, sino ba ang madalas tupakin? Yung nanay o yung tatay? Sandali lang. Masyado kayong judgmental, no? Sige nga, sino ang madalas tupakin? Nanay o tatay? Sagot? Yan. Yung mga nanay sumasagot, sabi, nanay, ha? Inaamin, no? Pero you will be surprised, in that research, it was established that nowadays daw, ang madalas tupakin ay mga bata. Do you agree? Yes or no? Yes. I was also surprised. Yung mga bata daw ngayon, hindi na marunong mag-thank you. You do something for them, and they don't even say thank you. Many young children today, they feel they are entitled. Is it true? Yes or no? Yes. Talaga, ha? At ang may kasalanan daw, yung mga magulang. Do you agree? Yes or no? Yes. Alam nga naman ako may kasalanan. Kasi yung mga magulang daw, hindi na tinuturuan yung bata with the basic things like thank you. Not even respect, for example, whenever I ask children, what is your name? May I know your name? Kagabi nagmisa ako sa isang areas to Tondo, in Gagalangin. Yung isang bata lumalapit sa akin. Sabi ko, ano po yung pangalan mo? Sabi niya, Diego. Sabi ko, pakiulit po. Sabi niya, Diego nga. Sabi sa akin. Sabi ko, isa pa, dapat may po. Ano po ang pangalan mo? Diego po na. Sabi niya sa akin. A lot of children nowadays, they don't know even how to express respect even to their own parents. At hindi ito magandang kwento. But you know, tonight, on the 8th day of Simbang Gabi, I would like you to remember happy stories. And looking forward that as Christmas comes closer, they will have a lot of stories. Sumakay ako ng jeep. Umaga, dalawa lang kaming pasahero. Nalulungkot yung driver dahil dalawa lang kaming pasahero. Sabi ko, baka tulog pa. And you know, yung driver nagkwento siya, 4 daw ang anak niya, 2 nasa kolehiyo, 2 nasa elementary,
pinagsusumikapan niya daw mapatapos ang kanyang mga anak. Wow! Sino sa mga tatay ang ganon? Pumalakpak ng malakas. Wala! Tapos, isa namang nanay nagkwento sa akin, yung anak niya daw hindi lumaki sa kanya, kaya yung anak niya hindi marunong magpasalamat. Tinatawagan lang daw siya pag may kailangan. Ma! Kailangan ko po ng 1,500 para pambili ng bala. Yung anak niya kasi nag-aaral para maging pulis. Ma! Kailangan ko ng ganito. Sabi ko, anong akala ng anak mo? Milyonarya ka? Because the mother works with me. Sabi ko, you please teach her that every time she asks, she has to say, thank you to you. Kahapon umuwi yung kinenton ako ng nanay, Father, for the first time. Sabi ng anak ko, pag alis ko, sabi niya, Ma, thank you. Wow. Are we grateful whenever we receive things, blessings from others? Do we say thank you? Yes or no? Yes. Yeah. Sabi niyo sa katabi niyo, thank you. Sabi niyo, thank you. Napilitan pa kayo. No. At alam niyo, isa sa mga pelikula rin ngayon ay ang Breadwinner. Sino sa inyo ang mga breadwinner? Mahilig kumain ng bread. Si Monsi daw. Naalala ko, I really discovered few years ago, sa bawat pamilyang Pilipino, may isa sa mga anak na siya ang breadwinner ng pamilya. For example, many of our teachers in Catholic schools, many of them, maybe 85% of them, are really breadwinners of their families. Ngayong December, marami silang natanggap. May bonus, 13-month, 14-month, 15-month, 16-month, 17-month, 18-month. Sabi niya, grabe naman. Joke lang naman yun. Yung lahat na natanggap nila, pinadala nila sa probinsya. They are breadwinners of their family. Sino sa iyo mga breadwinner? Pumalakpak ng malakas. Bakit parang nalulungkot kayo? No. Ulitin ko, sino sa inyo yung mga breadwinner? Yung kumikita, nagtatrabaho para sa pamilya. Pumalakpak ng malakas. Ito si nanay. Nanay, tayo ka nga nanay. Tayo ka dito. Kilala ko to. Tumayo ka dyan. Tumayo ka. Halik. Ikaw. Alam nyo kung ilang taong ko na to kilala? Siguro 17 years. Nag-aalaga yan ng mga bata, no? Si Bria, nasaan na si Bria ngayon? May asawa na? Nasaan na? Naunahan ka? Nakatira ka pa sa kanila? Oo. Inalagaan niya yung mga bata ng mga Chinese, no? Hanggang ngayon, inaalagaan din siya. Doon siya nakatira. Pamilya na ang turing sa kanya. Amen? Amen. Palakpakan natin. No. Kaya kung may bala kayong kidnapin, pwede yan. Love na love yan ng amo ng pamilya. No? Sana ganon, we treat one another as a family. You know, tonight, I would like you to remember the word saya. Sabi niyo, saya. Sabihin niyo sa katabi niyo, gusto ko ikaw maging masaya. Sabi niyo. Yeah. Sino sa inyo ang gusto maging masaya? Pumalakpak ng malakas. Talaga, ha? Alam niyo, tuwang-tuwa ako ngayong gabi. For the very first time, yung mark na yan, yung sakristan, for the very first time, niyaya ako. Sabi niya, Father, pakapihin kita. First time.
First time. Di ba? Ano pong ibig ng sabihin ng saya? First things, S.A. Ang ibig sabihin nito, when we take a look at the first reading from the book of the prophet Micah, thus says the Lord, you Bethlehem Ephrathah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be the ruler in Israel. The first reading reminds us of God's promise. And what does S.A. mean? S.A. means, number one, kung tayo ay naniniwala sa pangako ng Diyos, ano ang gagawin natin? Patuloy tayong sumampalataya sa Kanya. Sumampalataya. Isugal ang lahat para sa Diyos. Huwag bibitaw sa Diyos. Huwag iwanan ang Diyos. Huwag ipagpalit ang Diyos. Sa lahat ng oras, dapat kasama ang Diyos. Sumampalataya sa Diyos. Amen? Pangalawa, letter A. Pag ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ikaw ay patuloy na aasa sa Kanyang mga pangako. Sabihin nyo, aasa. Sabihin nyo, ay, yung mga tao tuwang-tuwa. Ang dami daw na pera ngayon sa Pilipinas. Alam nyo ba, tuwing eleksyon daw at malapit na eleksyon, tumataas daw ang how do you call it? Purchasing power ng mga tao. Tumataas daw ng 1 to 2% dahil marami daw na pera. One time, nagpunta ako sa isang lugar, no? Sabi ko, bakit po nandito kayo? Ay, Father, mga PWD po yan. Pati pala mga PWD, may mga natatanggap, person with disability. Nung tinignan ko sila, sabi ko, ano po ang kapansanan ninyo? Tapos bigla akong, ano, Father? Ano? Nung tinanong ko kanina, sabi ko, bakit nandito kayo? Para sa ano to? Yung sumagot, Father, para ito sa mga PWD. Yung may mga kapansanan. Tapos tinanong ko ulit, anong kapansanan mo? Sabi niya, ano, Father? Ano? Makinig. May study kayo na nilabas. Marami doon ng mga Pilipino, may PWD card, hindi naman, wala namang disability. Sabihin nyo sa katabi nyo, mali yun. Sabihin nyo. Sabihin nyo, mali yun. Sagutin mo, ano? Diba? Do you agree with me, yes or no? Marami sa atin ang ginagawa ito. Sasabihin natin, pwede naman. May mga kumpanya daw na nalulugi. Naniniwala kayo doon? Yes or no? Parang hindi kayo naniniwala. Wala naman kayong kumpanya. Hindi kayo naniniwala. Maniwala kayo, may kumpanya ako. Wow! Hindi daw, kasi lahat ng mga tao gusto rin na magkaroon ng senior citizen discount. Di ba? Magkano? 20%. Tama? Hoy, tama? At ang inuutusan bumili ng mga gamot na hindi naman gamot ng matatanda, ang inuutusan yung matatanda para daw may 20% discount. Ginagawa ba ito? Yes or no? Tama ba ito? Yes or no? Anong yes? Umayos ka, ha? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yan. Sabihin niyo, at pati daw yung mga madre ginagawa ito. May madre pala dito. Hindi. Alam niyo po, ang taong sumasampalataya sa Diyos at patuloy na asa sa Kanyang pangako, ginagawa palagi ang tama. Amen? Wow. Amen?
Ah. Mukhang wala na kayong topak, ha? Next, number 3, why? Let us go to the second reading. Sabi pa naman ni Monsignor sa akin, dapat 20 minutes lang, ha? Inuurasan talaga ako ng kapatid ko. Second reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Christ offered himself for us. And Jesus said, behold, I come to do your will. Would you please say that? I come to do your will. Say it, I come to do your will. Ang sino mang sinusunod yung kalooban at kagustuhan ng Diyos ay patuloy na yayabong. Mamili kayo, yayaman o yayabong? Sabihin niyo, ano yabong yaman? Ano yun? Iba kasi yung yaman, iba yung yabong, no? Yung yaman, pwedeng mawala yan. Yung paglago, hindi lamang finances. Yung yabong is to grow, to thrive. That means one who trusts the Lord, one who hopes in the Lord, will always thrive. Will always thrive. And will always emerge as winner. Hindi po natatalo ang nagtitiwala kay Lord. Amen? Amen. And finally, letter A. So una, sumampalataya. Pangalawa, aasa. Pangatlo, tayo ay yayabong. Wow. O harapin ang katabi, sabihin mo, may sorpresa kang matatanggap. Sabihin niya, wow. Sino na sa inyo ang mga nakatanggap na ng regalo? Pumalakpak ng malakas, no? Makakaasa ba ako sa inyo? Nagpaparinig si Father, no? Yung pang-apat ay napakaganda. Alam nyo, I always say this, we are not a finished product. We are not a finished product. We are a project in the making. And what would that mean? If we are a project in the making, patuloy tayong aayusin ng Diyos. Ha? Sabihin nyo sa katabi nyo, aayusin ka ni Lord. Sabihin mo, wow. No? Imagine, aayusin ka ni Lord. Hindi aayusan, ha? Iba yung aayusan sa aayusin. Yung aayusan, madaling gawin yon. Yung aayusin, grabe talaga. Yung aayusan, pwedeng damitan mo lang yun, tapos na. Di ba? May mga nakikita ako na sa unang tingin mo, ang gaganda. Di ba? Yung mga pilikmat, ang haba. Ano? The following week, sabi mo, anong nangyari sa mata mo? Hindi naman pala totoo. May kasama ako sa bahay, 2 araw na hindi naliligo. Dahil yung pilikmata niya daw, baka mawala. Ano? Nagpaayos kasi. No? Yung ayusan, iba. Pero ang pangako ng Diyos, hindi tayo ayusan. Ang pangako ng Diyos, tayo ay ayusin. And that is long-lasting. Long-lasting. My brothers and sisters, as we celebrate our 8th Simbang Gabi Mass, there are many happy stories we can tell to each other. And let's continue telling one another happy stories, reminding us of the goodness of the Lord and inviting us to believe in Him, sumampalataya at patuloy na asahan ang kabutihan ng Diyos. We continue to hope in Him. And of course, that means we will be able to thrive. Yayabong tayo at patuloy tayong aayusin ni Lord. Amen? Amen.
O harapin ang katabi. Sana mawala na ang topak sa'yo. Sabi niya, topak sa'yo. Sa aming dalawa, sino kaya ang topakin sa amin? Gusto niyo hulaan? Gusto hulaan? Sa palagay niyo, tinan niyo mukha ni Munsi, tinan niyo ang mukha ko. Sino kayang mabilis sa amin topakin? Siya o ako? No? Sino? Si Munsi o si Nolan? Sagot? Grabe talaga na. Munsi, sumagot yung mother, si Munsi, hindi ka na pwede mag-caroling pagkatapos nito. And so tomorrow will be our last day of Simbang Gabi, ha? So I would like to continue to invite you and abangan nyo bukas may magka-caroling, no? Abangan nyo bukas yung caroling, no? Hindi ko sasabihin kung sino, ha? Pero alam ko nahuhulaan nyo na. Nasa harapan ninyo. So saya ha, sumampalataya, asahan ng Diyos, yayabong at aayusin tayo ni Lord.